Kamusta po kayo? Ito na naman po ang inyong Katalaw Red. Muli po ninyo akong samahang pakinggan ang isa na namang kwento. Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay kwento hango sa tunay na karanasan ng mag-asawang Angie at Rafi. Noong dekada 80 nang magsama at bumuo ng pamilya si Angie at Rafi. Noong una ay nagtatrabaho ang mga ito sa isang restaurant na kilala sa kanilang bayan. Chef cook si Rafi at serbidora naman si Angie. Pero nang magdalang tao na si Angie ay napagpasyahan ng mag-asawa na huminto na lang sa pinagtatrabaho ang restaurant. Namalagi ang mga ito sa poder ng mga magulang ni Rafi. Binahagian si Rafi ng sakahan bilang panimula nilang mag-asawa. Sa halos 3 buwan nilang pakikisuno sa mga magulang ni Rafi ay napagpasyahan ng mag-asawa na bumukod at magpatayo ng sariling tahanan. Nagpatayo ang mga ito ng bahay sa nasasakupan ng sakahan ni Rafi na malapit sa ilog. Tuwing araw ay malimit na nag-iisa si Angie sa kanilang tahanan. Kaya naman, pag naiinip ito ay malimit itong manghuli ng isda sa ilog. Gamit ito ang kanyang pamingwit. Halos araw-araw itong nangangawil at ito rin ang nagsisilbing libangan ni Angie. Isang araw habang nangangawil si Angie sa nasabing ilog ay wiling-wili ito na pagmasdan ng kanyang mga huling isda. Pero laking gulat nito nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran na di niya namamalayan na nakalapit na ito sa kanyang kinaroroonan. Boses iyon ng isang babae. Halos kaedad lamang niya iyon. Mukhang ang dami mong huli ah. Teka, parang baguhan ka dito sa lugar namin. Tanong ng babae kay Angie. Oo, asawa nga pala ako ni Rafi. Sagot naman ni Angie sa kausap nito. Ikaw palang asawa ni Rafi? Aba, akalain mo nga naman at nakapangasawa pa ng maganda gaya mo. Pagbibiro pa nito kay Angie. Ako nga pala si Susan, kababata ni Rafi. Sambit nito kay Angie. Halos di naman mapakali si Angie habang kausap ang babae. Para bang may kakaiba rito. Kapansin-pansin ang pagtitig nito sa tiyan ni Angie. Maya-maya ay biglang hinawakan nito ang tiyan ni Angie. Sabay sabing, ilang buwan na to? Bagya namang iniwas ni Angie ang kanyang tiyan dahil sa pagtataka nito na bakit nalaman ng babae na buntis siya. Kung tutusin nga ay hindi pa iyon halata. Dahil iyon ang unang pagkakataon na pagdadalang tao niya at mag-aapat na buwan pa lamang ang kanyang ipinagbubuntis. Dagdag pa rito ay maluwag ang suot niyang damit, kaya naman ay laking ipinagtaka iyon ni Angie. Nang mapansin ng babae ang pag-iwas ni Angie ay nagpaalam na ito, aniya. Paano? May iwan na kita. Mag-iingat ka rito. Pagka-uwi ka naman nito ay tumalikod na papalayo sa kinaroroonan ni Angie. Habang papalayo ang babae ay pinagmasdan ito ni Angie. Habang iniisip kung paano nalaman ng babae ang tungkol sa kanyang ipinagbubuntis. Nang di na ito matanaw ni Angie ay umuwi na rin ito upang makapagluto ng kanilang pananghalian. Alas 12:30 nang makauwi si Rafi sa kanilang tahanan upang mananghalian. Habang kumakain ng dalawa ay ikwinento ni Angie sa kanyang asawa ang pag-uusap ng kababata nitong nagpakilala sa kanyang si Susan. Ganon na lamang ang pagkagulat ni Rafi nang marinig nito ang pangalan na nabanggit ng asawa. Aniya, ano? Hinawakan ni Susan ang tiyan mo? Sa susunod, pag alam mo nang papalapit na si Susan sa iyo, ay lumayo ka na. Mariing wika nito kay Angie. Dahil sa nasambit ni Rafi kay Angie ay pinagtaka naman niyon kung bakit gano'n na lamang ang naging reaksyon nito. Tinanong ito ni Angie kung bakit. Aniya, bakit? Ano bang meron kay Susan? Sumagot naman ang asawa nitong si Rafi. Aniya, alam mo bang bantog na aswang niyang kababata kong si Susan? Dalawa sa aming mga kababata na si Paring Juan at Paring Boy ay nakita nila kung paano sumpungin ng pagkaaswang yan. Alas 12 ng tanghaling tapat na makita ng mga ito na nakatuwad sa gubat ng parte ng ilog na yan at pulang-pula ang mga mata habang naglalaway. Nanlaki naman ang mga mata ni Angie sa sinabi ng asawa. Inisip niya na kaya pala alam nito na buntis siya dahil aswang ito. Kaya naman, nang malaman ni Rafi ang ginawa ni Susan sa asawa ay pinagbawalan niya itong mga will at mamalagi na lamang ito sa kanilang tahanan. Sinunod naman ni Angie ang sinabi ng asawa at tanging pananahin na lamang ng mga baro-baroan ng kanilang magiging anak
ang nagsilbing libangan nito. Nang magwalong buwan na ang tiya ni Angie, ay pumasyal naman ang pinsan ni Rapi na si Carlo. Noong mga kabinataan pa ng magpinsan ay hilig nilang mangilaw ng ibon. Kaya naman ay niyaya ni Carlo si Rapi na manghuli ng ibon. Naiwang mag-isa ng gabing iyon sa kanilang tahanan si Angie. Sa halos isang oras na lumipas mula nang umalis si Rapi at ang pinsan nitong si Carlo para manghuli ng ibon ay narinig ni Angie na tumahol ang alaga nilang aso. Halos ilang minuto itong tumahol. Maya-maya ay tumakbo ito sa silong ng kanilang bahay at panay ang ungot na para bang may nakikita na kung ano. Pinakiramdaman lamang iyon ni Angie. Maya-maya ay nakaramdam ito na binubuksan ang bintana ng kanilang kwarto. Kasunod nito ay may kung ano siyang narinig na para bang hangin na nagmula sa bintanang iyon. Di nagtagal ay huminto ang ingay. At nawala na din ang ingay na para bang binubuksan ang kanilang bintana. Maya-maya ay naramdaman naman nito na para bang may bumagsak sa kanilang bubong na gawa sa kugon. Muli naman niyang narinig ang ingay na para bang hangin na nagmula sa pagaspas ng isang ibon. Pero sa pagkakataong iyon ay para bang nagmula ito sa napakalaking ibon dahil sa lakas nito. Kasunod nito ay hinawin nito ang bubong ng tahanang iyon. Nasilayan ni Angie ang matutulis na mga kukong kulay itim at mapupulang mata nito. Kasunod nito ay unti-unting inilalawit ng nilalang na iyon ang kanyang dila. Di makagalaw si Angie sa kanyang nasilayan. Nanginginig ang buong katawan nito. Sa halos 4 na pulgada na lang ang layo ng dila nito at maaabot na ang tiyan ni Angie ay bigla namang umurong ang dila ng nasabing nilalang. Kasunod nito ay muling narinig ni Angie ang pagpagaspas ng mga pakpak nito na para bang papalayo na ito. Maya-maya ay narinig niyang paparating na ang asawa nitong si Rapi at ang pinsan nitong si Carlo. Namumutla at nanginginig ang buong katawan ni Angie nang pagbuksan nito ng pinto ang dalawa. Ganun na lamang ang pagtataka ni Rapi nang masilaya ng asawa. Ikwinento ni Angie sa dalawa ang mga nangyari habang wala sila. Kaya naman ay gumawa ng plano ang magpinsan upang mahuli at mapatay ng mga ito ang nilalang ng gabing iyon. Sinabi ng pinsan niyang si Carlo na babalik at babalik yan. Maghintay na lamang tayo ng tamang tiyempo. Sa halos 1 linggong paghihintay ng magpinsan sa pagbabalik ng nilalang na iyon ay halos di makatulog sa gabi ang dalawa hanggang sa sumapit ang araw ng Biyernes. Kapansin-pansin naman ang pabalik-balik ng tiktik sa kanilang tahanan nung mag-aalas 7 na ng gabi. Kaya naman ay isinagawa na ng dalawa ang kanilang plano. Muling nagpaalam ang mga ito kay Angie na aalis sandali at di magtatagal. Sa mga pagkakataong iyon ay ibinigay ni Rapi sa asawa ang sibat. Aniya, hawakan mo ito. Kung may maramdaman ka uling gaya ng dati, huwag kang magdalawang isip, itarak mo yan sa nilalang na iyon. Tumango lamang si Angie sa sinabi ng asawa. Nang makaalis na ang magpinsan, ay tinungo ng mga ito ang tahanan ng magulang ni Rapi. Hinirab nito ang baril ng kanyang ama at sibat na ginagamit sa pangangaso. Nang mahiram iyon ni Rapi ay tinungo ng mga ito ang parte ng ilog na bandang likuran ng kanilang tahanan. Nang makarating ang mga ito sa nasabing ilog ay hinubad ng magpinsan ang kanilang mga damit at tanging pambaba lamang ang natirang kasuotan ng mga ito at sandaling binasa ng mga ito ang kanilang katawan dahil ayon kay Carlo, paraan daw iyon upang di sila maamoy ng nasabing nilalang. Pumwesto ang dalawa sa masukal na damuhan di kalayuan sa likuran ng kanilang tahanan. Halos 2 oras silang naghintay. Nang marinig ng dalawa na tumahol ang alagang aso ni Rafi ay naging hudyat naman sa magpinsan ang tahol na iyon na may nakikita itong nilalang. Papasikat na ang buwan ng mga oras na iyon kaya naman medyo natatanaw ng dalawa kung may pupunta sa tahanan nila Rafi at Angie. Lumipas ang ilang minuto ay nasilayan ng magpinsan ang isang napakalaking ibon. Dumapo iyon sa bubong ng tahanan kung saan naroroon si Angie. Kasunod nito ay palingalinga itong pinagmamasdan ang paligid na para bang pinakikiramdaman nito kung may nakakakita ba rito o wala. Nang wala itong mapansin ay unti-unti nitong hinawi ang bubong ng tahanang iyon at iniyuko nito ang ulo na para bang may sinisilip ito.
Sa pagkakataong iyon, ay dahan-dahang tinungo ng magpinsan ang tahanang iyon. Marahan na kumilos ang dalawa upang di sila makagawa ng ingay at nang hindi sila mapansin ng nasabing nilalang. Maya-maya ay biglang sumigaw si Angie. Kasunod nito ay para bang may kung anong nangyari sa malaking ibon, bigla itong bumagsak mula sa bubong ng tahanang iyon. Nagtamo ito ng sugat dahil sa pagkakasaksak ni Angie ng hawak nitong si Bat. Nang masilayan ng magpinsang Rapi at Carlo ang pagbagsak ng ibon, ay dali-dali nila itong pinuntahan. Pero bago pa nila marating ang pinagbagsakan nito, ay nakalayo na ito ng halos 15 metros. Sinibat iyon ni Carlo sa pagbabakasakaling natatamaan ito. Pero hindi iyon tinamaan, kaya naman ay dali-daling sinipat ni Rapi ang kanyang hawak na baril at ipinutok iyon sa malaking ibon. Tinamaan niya iyon. Bumagsak ang malaking ibon sa kakahuyan na malapit sa ilog. Sinundan iyon ng magpinsan, pero wala silang naabutang nilalang sa lugar na iyon. Kaya naman ay bumalik na ang mga ito at tinungo ang kanilang tahanan. Nang mapagbuksan ni Angie ng pintuan ang dalawa, ay napayakap ito sa asawang si Rapi sa sobrang takot. Sandali namang hinalo ni Rapi ang asawang si Angie. Kinabukasan ay tinungo ng magpinsan ang tahanan ni Susan. Pero bago ang mga ito pumunta sa tahanan ni Susan, ay dumaan ang mga ito sa tanim na papaya ni Rapi at kumuha ng bulaklak. Kumatok ang mga ito sa tahanan ni Susan pero di sila pinagbuksan. Umikot ang dalawa sa likod ng tahanang iyon. Napansin ng mga ito na bukas ang pintuan sa likuran ng tahanang iyon. Kaya naman ay pumasok ang mga ito at inabutan nilang nakahiga at nagpapahinga si Susan na para bang hinang-hina ito. Alam kong darating kayo at alam ko rin ang pakay ninyo sa akin, wika ni Susan sa dalawa. Humihingi ako ng paumanhin sa nagawa ko. Patawarin niyo na ako, pagmamakaawa ni Susan sa magpinsan. Pero hindi iyon pinansin ni Rafi. Di man kita ng magpinsan ang mga sugat na tinamo nito noong gabi, ay alam ng mga ito na malaking sugat ang tinamo nito sa loob ng kanyang katawan. Kaya naman ay hinagis ni Carlo ang bulaklak ng papaya sa silong ng bahay ni Susan. Sabay wika nito, di na dapat bigyan ng pagkakataong mabuhay ang gaya mo. Ang dapat sa iyo ay tuluyan ng mamahinga. Pagkawika ni Carlo ng mga katagang iyon, ay tumalikod na ang mga ito. Lumipas ang isang araw, ay nabalita ang namatay si Susan, pero di alam kung ano ang ikinamatay nito. Mula noon, ay namuhay ng maayos ang mga naninirahan sa lugar ng mag-asawang Angie at Rafi.